And kapag ganitong sasapit ng panahon, look, tingnan nyo yung mga isa pa rin doon sa mga hindi na iaalis na halaman ay yung mga ito yung madalas na nagiging problema ko, no, yung mga hindi. Pag nakuha nyo na, lagyan nyo na po yan ng tubig, ano, at na magsilbing DIY na humidifier. Hello everyone, this is Hermes and now Mini Dino Park in Eco Garden, and welcome back sa ating channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Ngayon pong panahon na ito na malapit na yung summer, ano, o yung tag-init, kasi usually nangyayari yan after nung malalamig na hangin, malalamig na panahon, unti-unti na pong umiinit, ano. At ang nangyayari po sa aking halaman, ito subok ko na na laging nagkakaganyan yung aking halaman. Nagkakaproblema sa pagkasunog, pumapangit dahil po sa kawalan ng ulan, no? At kuminsan po dahil dun sa maalinsangan na panahon. Ngayong araw na ito, bibigyan ko kayo ng mga tips, ano, na pwede nyong gawin para makaiwas. Kasi ako talaga, guilty ako dito na kahit anong alaga ko minsan pumapangit pa rin dahil nga sa tindi ng init. And kahit na anong gawin ko, talagang hindi ko maiwasang pangitan ng halaman, ano. Pero ngayon, tatalakayin natin yan sa ating balik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. Isa sa mga karaniwang na-commit natin na mistakes ay yung pwesto ng halaman, ano. Importante yan dahil minsan kapag yung halaman natin yan nasobrahan o natampak sa init, maaari pong manilaw yung dahon, maging brown hanggang sa mamatay, ano. At may mga ilan na hindi nakakasurvive. Kapag ang inyong mga plants ay nakapaso, napakadali lang yan, ano. Maaari nyong ilipat at i-transfer yung inyong mga plants dun sa lugar na sa tingin nyo protected sila, no, at hindi sila tampak sa araw. Dahil minsan kapag nangyayari yan, yun yung pinaka best solutions, ano. Ilagay sila dun sa lugar na kaya nilang mag-survive, ano, during tag-init. Kasi minsan ganyan, pabago-bago yung araw, minsan mas matindi yung sikat ng araw pag summer dahil nga tuyong-tuyo yung hangin, walang panlaban yung mga halaman natin, ano. Kaya ang nangyayari, doon sa pwesto niya, pumapangit siya. So once na pumangit yung inyong halaman, pwede nyo siyang i-transfer kung nakapat. Paano naman kung hindi nakapat yung inyong halaman, ano. At yan, tingnan natin yung iba nating halaman na hindi nakapat. Ito yung madalas na nagiging problema ko, no, yung mga hindi nakapat na halaman tulad nitong aking photos na gumagapang sa pader. Ito, hindi mo siya maililipat dahil direkta po yan sa lupa, ano, at dyan kumakapit. Ang nangyayari sa kanya is ganyan, ano. Yan. Actually, hindi naman maiwasan yan. Pwede namang putulin yung mga tuyong dahon. Kaya lang, may times lang talaga na lahat apektado na, no. Pero para maiwasan yan, solusyon po dyan is balancing init at dilig sa halaman, ano. Kapag halimbawang sila ay talagang tampak sa init, kailangan po na mas madalas yung ating pagdilig. Maaari kayo magdilig ng yan, pahating gabi, yan sa gabi, tapos sa umaga, no. So twice kayo magdidilig para sa ganon meron pang laban, lakas yung inyong halaman, ano. Kasi once po nakulang sa tubig yung halaman, yung hindi siya nakakapag-absorb ng tubig, ang nangyayari po dyan, hindi sila ganon katibay. Isa pa rin doon sa mga hindi na iaalis na halaman ay yung mga nakadirekta sa lupa, ano, katulad nito. Napakaganda ng ating mga philodendrons na ito. Itong ring of fire natin before, no, nung nag-uulan, pero ngayong papainit na, nagkaganyan yung dahon. Tingnan nyo. Diba? Isa sa pinaka solusyon dyan yung pagdidilig din, ano. Kailangan meron kayong enough na water yung lupa, ano, kasi pansinin nyo to yung lupa natin dyan, no.
Diba? Wala kang mababanaag na tubig. Pero kung meron yung panlaban sa ilalim, medyo malakas-lakas. Isa pang pwedeng gawin is maglagay ng net, ano. Tayo, ayan o. Kita nyo, doon sa ating side na yun, merong net. Pero kung ito, wala kang net dito, pwede mong lagyan yan ng net, no. Para maging suporta. Yung mga pansamantalang suporta para sa kanila, no. Yung 90% na shaded net, pwede yan sa halaman, maganda. At mapoprotektahan yan sa init, ano. Pero sabi ko nga sa inyo, yung mga ganito naman pwedeng tanggalin. Gusto nyo, intayin nyo na lang yung tag-ulan, ano. Pero make sure pa din na nadidiligan sila ng enough na water para may panlaban sila. Isa rin sa nagiging problema ng ating mga halaman kapag halimbawang ganyang panahon yung underwatering, no. Kapag hindi mahalumigmig yung panahon, may times po na nagkakaroon sila ng pagkulubot, no, ng mga dahon or sa mga cactus din, succulents. Nakita nyo parang dehydrated sila, no. And ang gagawin nyo lang is pwede kayong gumamit ng tinatawag na double potting, no. Yan, kuha lang kayo ng isang lalagyan na merong yan, pwedeng mag-stack ng tubig, tapos patong nyo lang yung halaman nyo. Nasa gayon, medyo gradually may suporta, no. At hindi kagad natutuyo yung inyong mga tubig, ano. At medyo gradual lang po yung pagsipsip nung yan, yung mga ugat, no, na nandiyan sa inyong mga paso. So sa panggitan po ng double potting, maiwasan yung pagpangit ng halaman. And kapag ganitong sasapit ng panahon, look, tingnan nyo yung mga dahon, ano, medyo nagkakaroon ng sunog talaga. Minsan nagsisimula sa tips ng halaman, ano, yung sa pinakadulo, no. At yan po ay sanhi nung kakulangan natin, no, sa moist, tapos sa humidity rin, ano. Yun yung nagiging problema, no. So importante po, paano ba gawin yan? Pwede nyo ikat yan, ano, or pwede rin naman na tanggalin nyo na yung mga bulok na dahon, tapos alagaan nyo siya ng misting, no. Itong misting, pwede kayong magdilig ng inyong mga plants, ano, ma-mist, no, kasi para maging fresh lang sila. And malaking tulong po yan sa kanila, no, para maiwasan yung pagkatuyo ng mga tips ng dahon, and even yung pinaka dahon natin mismo, no. Kasi minsan makita mo wala na yan, kasi nga dahil kulang yung moist natin, ano, sa ating mga halaman. Kaya dapat nag-misting tayo. And sa pamagitan din po ng pag-misting, yan, napapahalumigmig natin yung paligid, ano. At yan yung nagiging reason para gumanda yung halaman natin. At the same time, di lang yan, ano, kapag halimbawa pong meron kayong mga halaman na madami, pagtabi-tabihin nyo po yan, ano, kasi makakabuo po yan ng mas magandang humidity, no, mas mataas, no. So kapag halimbawang nagtabi-tabi yan, kukuha po dyan ng lakas yung bawat halaman natin. Sa mga house plants po itong tinutukoy ko, no, mas dikit-dikit sila, nakukumbine yung lakas nila, and mas may panlaban sila sa init ng panahon, ano. Kasi meron pong mga halaman na mataas yung transpirational rate nila, at yung mga yan po yung tumutulong para mapalamig yung paligid natin, ano. And yan po, isa po yung paraan para mas gumanda yung dahon ng inyong mga halaman. Isa rin sa magandang gamitin sa halaman ay yung humidifier, ano. Pero kung wala kayong humidifier at wala kayong pambili, pwede naman kayong gumawa ng DIY na humidifier, ano. Ano ba to? Tulad po nitong gagawin natin, mulot lang kayo ng mga bato, ilang pirasong bato, tapos ganyan nyo po, lagyan nyo yan inyong mga ganyang bilao, no. Tapos lagyan lang po ng tubig yan, and maaari na po yung humidifier, ano. Napakadaling gawin, and sabi ko nga sa inyo, kahit ilang bato lang naman yan, basta maiangat yung halaman nyo. Ito yung tinatawag nating
DIY na humidifier. Iba to dun sa double potting, pero ang logic niya halos parehas lang din, ano. Mamaya lalagyan natin to ng tubig, ano, yung ating DIY na humidifier. So kapag nakuha nyo na, lagyan nyo na po yan ng tubig, ano. At ayan, lagyan lang natin ng tubig, tapos ipatong lang po yung ating mga halaman doon sa bato, no. So yan, pwede na po yan na magsilbing DIY na humidifier, ano. Kasi po yung mga tubig dito is mag-evaporate at yan, ma-absorb itong ating halaman, ano. Kaya naman po pwede nyo po yung itry, no, para maiwasan yung pagpangit, pagkatuyo ng dulo ng inyong mga halaman, at yan, at iwasan ring mamatay sila, no, kapag ganitong panahon na sobrang alinsangan. So ayan, napanood nyo na yung ating vlog, and ilan lamang yan do sa mga tips na pwedeng gawin ngayong sobrang init yung panahon, ano. At mas mabuti yung naghahanda na tayo kaysa nung late pa natin gawin, ano, dahil minsan patay na yung halaman tsaka nyo palang maiisip, ano. So paalala lang naman yan, reminder, ano, do sa mga nakakalimot at busy, di ba? Paghandaan nyo na yung inyong mga plants, and malaking tulong yan sa kanila, no, kapag gagawin natin ng mas maaga. And salamat ng marami sa inyong pagtutok, sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga videos. And sa mga hindi po nagsasubscribe sa ating channel, paki-click lang po yung subscribe button, pati po notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MTP. This is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!